Si Direk Jerome. Thank you. Good evening po ulit. Maraming pong salamat sa pagsuporta. I hope po nagustuhan niyo po yung ginawa po namin. At yun po. Yun po. And at the same time, maraming po salamat sa staff. Especially sa Spring Film, sa TV5. Kay Ate Jing, sa Miss Lady. Yun. Marami pang paghihirap at pero di ba, isa siyang salamin ng totoong buhay at ngayon naiintindihan niyo na siguro kaya ako sinasabi na kailangan natin ang ganitong material ngayon. Hindi rin naman siya preachy, di ba? Kasi nakikita niyo rin na yung human side, yung mga hindi gumagawa masyado ng maganda pero naiintindihan natin kung saan ang pinanggagalingan nila. So, we need your help to spread the word. And also yung sa mga nagsasabi ng mukhang pelikula, wala dito yung cam depth namin ang aming DP na si Maiko. Kasalukuyang rumaraket dahil naiintindihan naman po natin. Mas importante ang racket. Pero dahil po yun sa mga taong bumubuo ng teleserye namin, kaya maganda ang quality. And isa yun sa mga ikinakikilig ko at ikinapaproud ko, syempre. Direk Jerome? A few words for the press. We're very excited with this project. I've done in the past I've done a teleserye that is inspirational, and this is similar to that. It's close to my heart kasi parang pakiramdam ko, tama sinasabi ni Sharina, napapanahon tong project na to. Kailangan nating ma-inspire, kailangan nating kumapit. Direct, before again, we do have questions from the press. And while we're waiting for the others, I'll give this opportunity para makilala rin syempre yung iba pong mga cast members. Ikwento nyo lang po, magpakilala lang po kayo and yung role ninyo. Go, Zion. Hello po, ako po si Zion Cruz and my role is Pepe po. And hintayin niyo po yung magiging very challenging role ko po. And napakaganda po talaga. Hello guys, I'm Elijah Batayo, you can just call me Ali, and ako po si Young Mateo. So, nakita niyo naman yung character ko kanina. It's very romantic in a way. So, abangan niyo na lang yung full show guys. I hope you enjoy it. So, thank you po. Hello everyone, I'm Ice Reyes and I'm the Young Cruz po. I'm so happy po na nakasama po ako sa ganito kasi hindi ko din po in-expect. And thank you everyone for supporting us and sa panood po. Thank you po. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Ivan Dean and the role that I'm playing here is Sergeant Holmes. So, bali ako po yung huli kay Mateo de Sousa. Hello everyone, thank you so much for coming. I'm Yasmin Jill. I'm playing the role of Priscilla, so I'm playing Ruth's best friend. And I'm just very excited po to be here because it's my first ever teleserye. And very close to my heart din po itong project na to. So I hope na you continue watching it. So, ayun na. Hi, good evening po. Ako po si Mendoza and playing the role of Tonyo. Ako po yung driver slash bodyguard. Sid Lucero playing the role of Joshua. Ay, po nalilinig. Sorry, very thankful for the opportunity po. Sana supportahan niyo po my best friend. Napakaganda po nitong series na po. Maraming salamat. Hello po, I'm Daytona. I play as Barbara. As you can see naman po kanina, lagi po siyang galit. And doon ko na-realize na ang challenging din, is lagi kang galit. Medyo sanay naman na ako in real life. Pero ayun, so abangan niyo pa po. Thank you. Good evening everybody, I am Jay Acosta playing Francesca sa my best friend Evan. Ako po yung
girlfriend ni Dwayne, ni Kit Thompson po. So, abangan niyo po ang aming love story / quarrel po. Thank you. Hello everyone, I'm Alison Dios. I'll be playing Matthew Jesus Ocho. Ay, joke lang. Ako po si Aaron dito and ina-idol ko lang yung si Cho. And ayun, bakit mo ba yung kinakalabasan ng my best friend? Hi guys, ako po si Kit Thompson. I'll be playing Wayne dito, isa pong kriminal na police. And yes, so abangan niyo yung marami pang twist na darating this series na to. And I hope you guys enjoyed it. And thank you so much for being here. Hello everybody, good evening. My name is Cesaro and I'm just really blessed to be part of this project. Like Sheena always says, this is something we all need right now as a people. Thank you for being here. Hello, ako po si Jay, ang I-play the role of Mateo De Jesus. Kaya kagaya ng sinabi ni Timmy, nakataon, mapapanahon po. And salamat po sa pagpunta nyo and sana po tulungan nyo kami to spread the word. Yan. And of course, si Ruth, do you want to say something? Tapos na ba? Sinabi mo na. Ano po ulit? Si Shaina po. Si Shayna. Gusto ko po sana mag-artista. Well, ano po, muli, maraming salamat sa inyong pagpunta, sa inyong oras. Sana po na-appreciate niyo po ang aming pinagtatrabahuan. Pero syempre, ibibigay ko muna ng credit sa aming mga leaders, sa aming captain, si Direk Derek at si Direk Jerome. Yes. And speaking of that, may natanggap na tayong questions from our friends from the press. First up is from Naz Navarro. Direk Jerome, this is for you. Magiging ang episodic daw po ba ito? Will it have guests? And si Eman ba ay isang tao lang all throughout? Pwede na po ba sagutin lahat yun? Pasensya na po, marami pa po kaming hindi dapat i-reveal kasi nasa ere pa lang po kami. So, but eventually, this is an inspirational show. Will it be episodic? It will be, we will have very big guests. Yun na lang. Yun na lang po muna. Tapos, syempre, Also, gusto po namin wala man po siya dito. Gusto namin magpasalamat kay Mr. Eli Buendia for saying yes to the show. If I'm not mistaken, this is his first teleserye. Yes. Kaya nung nalaman po namin, dahil Diyos ko, ilang Eman na po ang iniisip namin. Sana hindi namin mahanap si Eman. So finally po nung nag-yes po siya, we were all very happy. And ako po bilang isang fangirl ay syempre tuwang-tuwa. And go ahead, Jaya. Yung next question natin is coming from Carl June of Kapatid Insider for Direk Derek. Paano nabuo itong project na ito at ano bang pwede ba naming abangan sa mga susunod pang episodes? Nabuo yung project is phone call ito eh. Isang mahabang phone call. Yun. Bali nag-uusap kami na ni Enrico pagkatapos pinag-usapan namin na parang, uy, nasa gitna tayo ng pandemic, ano bang magandang gawin ng kwento na sa tingin natin napapanahon? So, it took us 2 years bago masimulan yung project, pero ang masasabi ko lang, tama yung oras at panahon ngayon na inilabas yung proyekto. Yun. Kung ano pa yung maaabangan, katulad ng sabi ni Direk Jerome, marami pa po. Hindi lang po namin ma-splook. And of course, this question is from Bix. This is for JM and Shaina. Paano raw kayo in-approach for this project and what made you say yes? Sa call lang din, no, direct. Sa tawag lang din po. Actually, noong time na yun, iba pa yung role na in-offer sa akin. Pero nagustuhan ko na po talaga yung storya. Game na po agad ako. And na-bless ako na napunta sa akin yung role din ni Mateo. And yun po.
Well, gaya nung sinabi ko kanina na matagal-tagal na rin na napapaisip-isip ako na sana meron akong ganitong material na magawa ulit. Dahil I grew up making films or teleseries na ganito rin yung pinag-uusapan. Pero it would be a different challenge. Kumbaga, ibang level na ulit dahil hindi na ako yung baby doon sa material. Ngayon, ako na yung nanay. So, parang full circle. And also, may mga tao na naging bridge para mai-offer sa akin ito. So yun. Yun. Thank you, Actually Shaina. sa Go ahead. ito, malaking factor na we'd like to acknowledge din kasi tag dito as one of the producer po ang Spring Films na tag dito si Piolo po ang isa sa mga tumulong sa amin para mabuo po yung buong casting nitong ng buong serye. Yan po. Until ano po yung yung mga nai-suggest ni Piolo from Spring Films, of course, para mabuo po yung ensemble. Well, unang-una, tayo dito, syempre, nung pinag-uusapan namin sila JM, sila Shaina, si Nanay Ai, hanggang sa, tayo dito, sa kila Ellison, kila Daytona. I mean, tumutulong talaga sa ang Spring Films and si PJ na, tayo dito, buuin namin yung cast, yun. Alright, thank you so much for that. Our next question is from Carlos of Mega Pelicula. This is for Sid, Shaina, and JM. How did you approach your characters sa teleserye? And ano ba yung aabangan as the series progresses? I can't answer your second question. But diving As into the safely role, as possible. diving into the role as well as usual, but more apparently in this role, it's always a group effort naman. Once you start meeting each other and once you start to get to know how they're going to approach their role, at least for me personally, that's how I'm able to piece things together, so I know where to place myself. As for the second question, you're gonna have to watch. In character pa siya. Joke lang. Ako po, tulad din na sinabi ni Sid, pareho, it's a team effort, and masustansya na po talaga yung script. Actually, binigay na sa amin yung backstory, yung possible na puntahan, and kaya madali po namin, hindi naman madali, nalalaro po namin yung aming units and nuances. And syempre nakabantay po ang aming mga direktor, lagi, tutok po sa amin yan, and yung production sa journey ng characters namin. So, we just have to prepare mentally, emotionally, spiritually, para matahak namin yung journey ng maayos and mas maganda. And yung sa pangalawa, you just have to watch. Well, hindi naman po bilang isang artista at saka bilang isang tao, parang hindi naman mahirap maging bukas sa ganitong mga instances, mas lalo na kung ganito yung mga kasama mong magtrabaho. Kasi kaming tatlo, parang masasabi kong meron na kaming chemistry kasi nagkatrabaho na po kami sa Alina. Huwag na po natin talakayin kung anong taon yun. Ibang nilalang pa po sila noon. So when I say na I am very proud to be able to work with them now na they're, I would like to say more mature, more responsible. I am proud. I am really proud na nasa maayos na lugar po sila. Work-wise, personal life-wise, di ba, nakakatuwa. Kaya siguro may ibang klaseng chemistry naman din kami ngayon. So hindi siya, mahirap na kasi yung role eh. Mahirap na yung roles namin, masyado na siyang challenging. Pero lagi ko nga sinasabi, hindi siya mahirap i-mount kasi we feel very well supported. And ako masasabi ko na hindi mahirap ang trabaho ko dahil sila ang mga ka-eksena ko.
Thank you. And we haven't heard from, of course, the head of creatives, Mr. BJ. What do you want the audiences to take away from the whole My Best Friend Emma? Actually, siguro to answer the question, ano yung mga abangan? Yes. Sobra pong daming twist. I guess nakikita nyo naman, di ba? Sa first 3 episodes, ang daming secrets ng mga characters. Abangan din kung paano siguro mag-unfold yung mga yon, paano nagko-connect lahat. Abangan yung mga episode cases yung tawag or missions. Kasi we wanna tackle, I guess, not naman necessarily controversial, pero napapanahong mga topic na tinatanong natin sa Diyos o tungkol sa faith. Yung mga bagay na hindi madalas pag-usapan tungkol sa faith, tungkol sa paniniwala natin, tungkol sa ano ba ang tama at mali. Yung mga ganun po, gusto namin isipin matapang kaming haharapin yung mga yun. Yun. So yun po, pakisuportahan po kasi talagang grabe yung namin, effort namin na pagandahin talaga yung project kasi malapit sa puso talaga namin yung journey ng isang tao para maniwala at magtiwala sa Diyos. So, lalo sa panahon. Thank you so much, Sir BJ. And there you have it. Guys, please palakpakan naman po natin lahat ng bumuo ng My Best Friend Emma, April 27 na po at 8:45 p.m. weeknights sa TV5. And may we invite everybody to please stand up. You can make a U. Panorama. Panorama. Alright, maraming salamat po and congratulations to the team of My Best Friend Emma! Bravo!